Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga fentanyl ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagala bagabayan, akala mga paninira ay magitutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmar natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 104 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 57 na mga comments. Name ni user or Nemi Hasigawa. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan po ang name na Aga Duwata. Meron siyang 41 na mga comments. And Lori Mamawag. Meron siyang 33 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong nag-shares ng ating mga videos. And thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Edmond Castellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Estrella Pascua Salamat ng Dasmariñas, Cavite. Greetings from Ginaro, salamat. Siyempre mga kababayan ko, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. Nandiyan po ang ating po mga suki, mga early birds. At lagi pong nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Medesiplon, Nonoy Florin Hills from Mandawi City, Lynn Gonzalez. Nandiyan po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. I-greet rin po natin si Joseph Magalyon, nandiyan po si Michael Vinas, Flaco, Fred Alopio, Lorna Chua, nandiyan po si Wilma Jimenez Paulo, Antonio Payos, Lino Supsop, and hi to Rose Gibara. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin ipandibang sa mga ipinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampo ng mga fake news peddlers. At syempre, dapat na silang kukurtin araw-araw mga kabayan kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So kahapon mga kababayan ko, di ba alam mo natin na nakaroon po ng event doon po sa Ilocos Norte kasi nga nag-celebrate po ang Ilocos mga kababayan o ang Marcos family sa birthday po ni Apulacay. Ika-107th birthday po ni Apulacay mga kababayan. So nakaroon po ng event kahapon. Ngayon ito pong mga DDS, mga DDShes at saka mga kulto po na Kibuli mga kababayan. Abay galit na galit talaga. Nagalit sila kasi daw bakit pa nakaroon daw ng celebration doon po sa Ilocos Norte. Hindi siguro lang nakita mga kababayan na nagkaroon po ng event. Ito po yung event na to ay namigay ho ng tulong, mga ayuda ang Marcos. Sila si PBBM at saka ang Marcos family mga kababayan. Di ba namigay silang tulong doon? Kagamitan po sa agriculture, mga tulong po ng mga binhi or mga beans at saka mga cash assistance mga kababayan. Marami ho silang nabigyan po ng tulong. Siguro ang na-focus lang doon mga kababayan ng mga DBS kaya sila galit kasi nga si PBBM, di ba nagkaroon po ng misa doon po sa simbahan mga kababayan. And also nagkaroon po ng event, ng programa na kung saan si PBBM
nilagyan po ng corona po mga kabayan. At saka ang naglagay po ng corona doon, ito pong si FL Lisa. Mukha yatang na-insecure, galit na galit mga kabayan. So kung gaano po kataas po ang kanilang napakainit na Celsius, tama ba yun, Celsius? Kung gaano kataas po yung Fahrenheit, init po sa level ng kanilang kinakahantungan po ng kanilang galit kahapon mga kabayan. Kasi nga nakita nila si PBM na happy, ang lahat ng tao po happy, mga Marcos supporter at saka lalong na yung mga loyalista mga kabayan. Kasi nga nandun po lahat, di ba, mga loyalista, happy kahapon na sila po ay nag-celebrate po sa birthday po ni Apolacay. Pero yan po yung opposite po mga kabayan. Kasi nga galit na galit po yung mga DBS. So ang level po ng kanilang kinahantungan po ng kanilang galit kahapon mga kabayan na kung saan nakita natin na sila po ay napaka-devastated talaga, pulang-pula yung mukha. Maraming pinost doon sa mga kulto po ni Quiboloy, nila ni Sonsa, nila ni Hitad, lahat po ng mga vlogger ng kabilang kampo mga kabayan, galit na galit. How much more? Kung gaano kaya kataas po ang Fahrenheit, level po ng kanilang init, bukas mga kabayan. Kasi bukas birthday po ni PBM. Kasi lalo silang magalit ito kapag si PBM mag-celebrate po ng birthday party bukas sa Palasyo mga kabayan. So yan po yung ating abangan. Siguradong yan. Sila po ay magagalit mga kabayan. So before tayo mag-proceed po dun sa ating mga issues na napakainit mga kabayan. Napakainit talaga. At saka marami po itong tatalakayin po ng mga topics. Marami. So ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita po ng ating gobyerno and also kay PBM. For more details, let's watch this. Nangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga makina, binhi at fuel subsidy para sa mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers sa lalawigan ng Ilocos Norte. Itinaon ang aktibidad sa ika-107 kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ayon sa Pangulo, pagkilala lang ito sa kontribusyon ng agricultural sector sa pagtitiyak ng food security sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Iba't ibang serbisyo ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga Ilocos Norte, kasabay ng paggunita ng ika-107 birth anniversary ng kanyang ama na si dating Ferdinand E. Marcos Sr. Mismong ang presidente ang nanguna sa pamamahagi ng agricultural, fishery at veterinary intervention sa mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers ng Ilocos Norte. Kabilang narito ang mga makinarya, seedlings, fertilizers, fuel subsidies, gayon din ang solar-powered irrigation system sa mga farmer association. Nagkakahalaga naman ng kabuuang 157.95 million pesos ang interventions na ibinigay ng DA at pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Nakakadaan lang natin sa napakahirap na panahon na 6 na buwan tayo walang nakitang ulan. Kahit kaya't ang daming nahirapan, ang daming nasira. At kaya't maraming nangangailangan na ating mga farmer at saka fishermen ay marami silang pangangailangan. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magbibigay daan ng tulong na ito sa pagbangon ng mga magsasaka at mangingisda at pagkilala na rin niya ito sa kanilang kontribusyon sa pagtiyak sa food security ng bansa. Nagiit niya ay malaking salik sa economic growth. Lahat po kami sa pamahalaan ay nagkakaisa para mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At mabigyan din ng pagkakataon yung mga iba ay magsimula ng kanilang sideline para pagka marami ang produksyon, kailangan matutunan na natin ang processing. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng Kapos ang Kita Program o AKAP para sa District 1 ng Ilocos Norte, kung saan 7,000 ang nakatanggap ng tulong na tig 5,000 piso. So, gamitin ko rin pang business kahit pa paano. Yung ng mga fishball, kikiyang man. Malaking tulong po namin dito, sir. Kasi mahirap lang kami. Sa pang-araw-araw na gasto, sir. Pangbili ng bigas, ulam. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 35 million pesos ang naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ngayong ipinagdiriwang ang ika-107 kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., nagbalik tanaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging gabay sa buhay at iniwang legasya ng kanyang ama. Pero ang pinakatumatak sa kanya ay ang pagsilbihan at ipagtanggol ang mga Pilipino at ang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ipagmalaki ang pagiging Pilipino.
Yan daw ang legasiyang iniwan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa ngayoy pinuno ng bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, yan ang aral na lagi niyang magiging gabay lalo na sa kanyang liderato ngayon. Binigyang diin niya ng Pangulo kasabay ng paggunita ng ika-107 birth anniversary ng kanyang ama ngayong araw na ginanap sa Batac, Ilocos Norte. When I look back now at the life that I have led, and I see what is the guiding principle that I can learn from my father. When things are confusing, when things have become so complex, what is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos and the Philippines. Kinilala din ng Pangulo ang liderato ng kanyang ama na ayon sa kanya ay nagsisilbing inspirasyon ngayon. His first foray into public service after his university and his law school was as a soldier during the war, where he was willing to make the ultimate sacrifice to defend his country and his people. Hinimok din niya ang bawat isa na panatilihin ang kanilang pagmamahal sa bayan, kasabay ang pagtiyak na sisikapin ng kanyang administrasyon na patuloy na makapagsilbi ng maayos sa bawat Pilipino hango sa nagawa ng kanyang ama. That is my continuing guide. That is the credo that we should live by. And for that, I will be eternally grateful to my dad for the lessons that he taught us, for the values that imbued in our very souls. And that has served us all well. Nakibahagi naman ang Pangulo at kanyang pamilya sa Natnateng Cook-Off, kung saan tampok ang iba't ibang cuisine mula sa iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Hinandugan din ang presidente ng harana sa saliw ng musikang Ilocano para sa kanyang kaarawan sa Biyernes. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang naitalang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Nag-ikot sa ilang palengke sa Metro Manila si Speaker Romualdez kasama sina House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at ilang opisyal mula sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of PRISM. Dito'y nakita nila na pababa na ng pababa ang presyo ng bigas na umaabot sa 42 pesos kada kilo sa broken rice at 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Nag-i-inspect lang tayo, minomonitor natin yung presyo ng bigas. Ito talaga hangarin natin na makita natin yung pababa ng presyo ng bigas para abot tayong presyo sa masa. Nako po, yan po ang mga ikinakatatakot ngayon ng mga DBS makabayan na bababa na yung presyo ng bigas. Ayon lang yan na nababa po yung presyo ng bigas makabayan kasi wala silang magamit dito, ipapanira po sa Marcos admin. Ano na mga DBS, unti-unti na dito pong bumaba ang presyo ng bigas. At saka ano yan sinasabi ninyo na waste of people's money daw yung pagpunta ni PBM doon po sa Ilocos Norte makabayan, wala nang kwenta. Wala bang kwenta? Waste of people's money ba ang nangyari doon na namigay po ng ayuda, tulong ating gobyerno, si PBM doon po sa ating kababayan po na mga magsasaka. Nakita naman natin po sa balita, bakit naman waste of money? Hindi ho yan katulad po sa inyong poon, yung si Digong na alisli ngayon nandun daw sa hospital makabayan kasi nga nagkakasakit na. Nagkakasakit kasi yan po iniwasan niya yung ICC makabayan. Ang ICC malapit na, this month na. Kaya nagpasakit-sakit makabayan. Hindi po katulad ng yung poon na si Digong na kurakot. Si BBM hindi yung kurakot. Walang kurakot po sa mga Marcos. Kaya yung pera po ng bayan, ng taong bayan, ibinibigay niya yan at saka ibinibigay niya yan pantulong doon po sa mga nangangailangan. Hindi kurap ang Marcos admin. Yan po italiwas po sa mga sinasabi at talagang opposite po sa inyong mga pagkukusa sa kanila o sa pamilya po ng Marcos. Makabayan ko. May nakita kasi tayo na video na kung saan kahapon talaga nag-viral po. Ito pong video na to talagang pinagtatawanan po ng kabilang kampo. Nakita sila dito makabayan na gagamitin nila na pang-kukutsya doon po kay Efelisa kasi si Efelisa makabayan, di ba natapilok siya?
Nung time na yon, nagaling po sila sa simbahan. So nung lumabas na po sila sa simbahan, mga kabayan, meron kasing part doon na na pathway na kung saan hindi kasi natapos, kundi merong lubak, mga kabayan. Yes, merong lubak. Ngayon si Efelisa, siya po'y natapilok, mga kabayan, natapilok. Pero yan po'y pinagtatawanan kaagad po, siyempre ng kabilang kampo. Nagtawanan sila, gaba na, mga kabayan, sasabi nila. Pero alam nyo po, dito sa nangyari po kay Efelisa, bumilib ako, mga kabayan. Totoo lang, bumilib po si Ivan. Bakit si Ivan? Napansin ba natin po yung pagkatapilok po ni Efelisa, mga kabayan? Ang galing po ng kanyang flex. Ang galing po ng flex po ni Efelisa, mga kabayan. Despite po sa kanyang edad, ganun lang po ang porma niya. Alam naman natin yung kapag ikaw po'y matapilok, mga kabayan, 'di ba? Mostly talagang mapadapa ka or mapatukod ka sa sa daan, mga kabayan, or baka worse, ikaw po'y mamudmod. Baka maano ito ang ilong mo, kabayan. Tingnan natin si Efelisa. Di ba hindi siya nadapa, mga kabayan? Ganda talaga ng kanyang flex eh. So ibig sabihin si Efelisa healthy pa. Pero pero kapag yung si Hitad siguro, mga kabayan, mga ganon, or si Jason o sino mang yung mga nanggutya po dito kay Efelisa, kunting talisod lang, baka madapa po yung mukha, mga kabayan. Yung mukha. Kasi nga ang mga napalabasin kahapon, mga kabayan, sabi dito ni Hitad, ang gaba daw, dili daw magsaba, sabi nila. Tas ito rin pong si Sun sa, mga kabayan, sabi niya, sa susunod, huwag ibubulsa ang budget para matapos iyong asphalt overlay project, sabi nila. Tas meron kasing unang nakapag-post sa, mga kabayan. Ang unang nakapag-post niyan, at saka sa video na to, dito po nag-viral, as in million po yung nakita niyan, mga kabayan. Ang post niyang una ay si MJ Kiambao Reyes. Sabi niya, this is what happens pag nabubulsa ang budget para sana sa infrastruktura. Wawa naman si Madam. Itong sangkatirbang maggunggong neto, itong mga DBS, mga DD-sheets, mga kakulto po ni Kibolo, mga kabayan, sangkatirbang bobo. Hindi na alam. Ang part na yan, ang area na yan, yan po'y sakop po sa simbahan, mga kabayan. Yan po ay simbahan. So ang dapat po mapagawa po ng pathway na yan, ang simbahan. Hindi po gobyerno, kasi hindi po part ng gobyerno ang simbahan. Gets ba natin, mga DBS? Mga gunggong talaga eh. Mga bubo, mga kabayan. Hindi mo lang inalam na sa simbahan, ibig sabihin dapat ang simbahan ang pagsabihan ninyo. Hindi po si PBM, hindi po si Efelisa, hindi po ang gobyerno. Kasi sabi ng mga kabayan, yan daw ang nangyayari kapag nabubulsa daw ang budget para sana sa infrastruktura. Hindi po katulad ng yung poon na si Digong ang mga Marcos. Hindi po kasi itong si Digong, ang kanya mga proyekto, puro naman kasi disposable lahat. Disposable lahat kasi nga yan pong part of the budget, binubulsa naman kasi, mga kabayan. Kaya ang kanyang mga proyekto nagiging disposable. Tingnan niyo po ang flood control projects. Ang flood control projects po ni Digong puro kasi disposable, kaya walang kwenta, mga kabayan, hindi epektibo at hindi na po sufficient as per sabi po ni PBM. Kaya yan po kanila pong pinag-estadihan, mga kabayan, ang flood control projects. Diba? Sino ang kurap dito? Diba si Digong? Sana itong mga DBS mag-recess naman nasa simbahan ho. Hindi yan part po ng gobyerno. So ang area na yan, ang dapat magsimento dyan ang simbahan. Okay na ba? So ngayon, nakita ko po yung video ni Mami Ping, mga kabayan. At ang kanyang video, maganda dito po ng kanyang pagka-narrate. Talagang sapol na sapol po doon sa mga DBS, mga kabayan. Mapapahiya dito ang mga DBS. For more details, let's watch this. Ayan guys, bigyan natin ng reaksyon itong video na to ng ating mahal na First Lady, na kung saan siya po ay lumalakad, lumalakad siya at ayun nga, merong lubak, hindi pantay na daan, na kalsada, at siya po ay natapilok. So ito pong eksenang to, ito po ay in-enjoy ng mga DD-shet, in-enjoy nila yan. Pinagtatawanan nila yung ating mahal na First Lady. Pero tara, pag-aralan natin maigi itong eksenang to. So para sa akin, yung lubak na yan ay yung mga DDS na pilit na nagpapabagsak kay First Lady. Sila yung mga pilit na gumagawa ng mga eksena para mapabagsak ang ating First Lady. Pero dahil nandiyan si PBBM at palaging handang sumalo at palaging handang samahan, damayan
ang First Lady, kahit anong gawin ng mga DDS, hindi nila mapapabagsak ang First Lady. Dahil mayroon siyang asawa na palaging nandyan at handang umalalay sa kanya. Yaan ang hindi kayang matanggap ng mga DDS sapagkat sila, yung kanilang mga iniidolo ay bukod sa broken family, mga mahihilig sa mga babae, mahihilig sa mga kabit, at walang pagpapahalaga sa pamilya at sa asawa. Yan ang lamang ng First Lady sa kanila. Kaya yung simpleng pagkakadapa na yan, o yung simpleng pagkakatapilok na yan ay nagbibigay ng kaligayahan sa kanila dahil ang kanilang mga utak ay mabababaw at uto-uto. Okay? Good job, Mami Ping. Ang ganda talaga pagkagawa po ng kanyang video, mga kabayan. Maganda pagka-explain eh. So, dito po sa tumawa, mga kabayan, ang tumawa doon, yung Kabit, si Katibinag, yung sila si Hitad. Naku po, alam na, si Hitad, mga kabayan, tawang-tawa talaga eh. Doon po sa kanyang live, mga kabayan. Pati po itong si Jason Sa. Kung si Jason Sa yun, yung natapilok, mga kabayan, saan kaya malalagay po ang kanyang baga? Baka siguro yung baga niya pupunta doon sa kanyang utak, mga kabayan. Or baka maluwa niya ang kanyang baga, mga kabayan. Itong magungulo to, mga maitim talang mga budhe. You cannot put a good persons down. Mga persons, sila PBM, si Felisa, hindi nyo kaya pong pabagsakin yan kasi sila po'y magaling na tao at napakabuti po na tao, mga kabayan. Okay, so mamaya tayo lang po ang ririsbag. But before that, isatabar natin. Nandyan po si Mauricia Talita. Nandiyan po si J. Mangira from Plaridel, Bulacan. Hyde Sucontiga, Edwin. Nandiyan po si Susan Reyes, Lorito Kalimlim Jr., Brian Baltasar. Nandiyan po si Lorna Chua, Joel Mileton, Evangeline Vitales. Nandiyan po si Moonflower. Hyde to Mary Jane Tan, Mel Manggao, Merly Kasupanan, Jack Siroy. Nandiyan po si Joselisa Moises, James 32 Del Monte, Lorena Oy, and hi to Alicia Lee. Okay, so mga kababayan ko, kahapon meron po kong nakalimutan po na ibalita sa inyo. Nakalimutan ko ilagay po sa ating topics, yung tungkol po sa Chooks to Go, mga kababayan. Alam ko po na alam nyo po nung lahat na tungkol po dito sa Chooks to Go, kasi yan po ay nabalita na po na ating mga kasama po ng mga vlogger, mga kababayan. Yes, ang Chooks to Go, kasi nga napalabas sila ng advertisement doon po sa kanilang Facebook account, mga kababayan. Ang nakalagay doon, parang si Kiboloy. Bakit ko sinabi pong parang si Kiboloy? Kasi hindi yun si Kiboloy, mga kababayan. Mukha lang. Kung talagang titignan ho natin po in just one ganun lang, parang ganun mga kababayan, pero si Kiboloy. Kasi nga diba, the same po na purmahan nung na-time po na itong si Kiboloy, ginpresent na po ng ating kapulisan ng PNP at saka ng DILG, mga kababayan, sa press conference. Diba yun pong purma po ni Kiboloy, mga kababayan? Balot na balot talaga eh. Parang nasa bukid. Yung nasa bukid na nagdadala po ng baril, mga kababayan. Diba parang ganun? So, yun po ang pormahan. Pero ito pong kampo po ni Kiboloy, mga kababayan, ang kanilang attorney at membro po ng QOGC, ito pong si Attorney Tolentino, nagreklamo siya, nagalit siya doon po sa post po ng taga Chooks to Go, mga kababayan. Magaling naman talaga. Alam niyo po, maganda po ang paggawa po ng advertisement po ng Chooks to Go. As in, nasasabi ko dito, it's a brilliant po of a marketing strategy, mga kababayan. Ganon po. That is how the way na kung gusto niyo po ang inyong produkto makilala pa, mga kababayan, or inyong i-promote. Dapat isakay ninyo sa ating henerasyon ngayon, dapat po isakay ninyo sa mga isyong international at saka very controversial, mga kababayan. Kung gusto niyo lang pong ma-free ang inyong advertisements. So ang nangyari dito po sa ginawa po ng Chooks to Go, yan po ay free advertisement, mga kababayan, at talaga pong nag-viral. Bakit nag-viral? Kasi sinakyan po ng taga QOGC yung si Attorney Tolentino. Di ba siya po yung nagreklamo, kababayan? Kasi nga sabi niya, gusto niya kasi ang Chooks to Go na ipapatanggal po ang kanilang post, mga kababayan. Sasabi ito po ni Mark Tolentino, i-boycott natin. I-boycott daw. Boycott natin ang Chooks to Go. This is an irresponsible and unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chooks to Go, apologize or face a suit. Sabi ng mga kababayan, kapag hindi daw siya maglalabas po ng public apology or mag-apologize po itong Chooks to Go, sila po ay kakasuhan, mga kababayan. Kakasuhan daw, this is considered daw, ayon po ni Mark Tolentino, considered daw as cybercrime. Sabi ko, cybercrime.
Saan ka dito po? Anong part na may kaso dito sa cybercrime mga kababayan? Anong kaso dito? Libel or yun ba ay defamation? I don't think so mga kababayan. Hindi talaga mapasok po sa defamation. Hindi talaga mapasok po sa libel. Bakit? Wala naman pong nilagay na pangalan na yun po ay si Kibuloy mga kababayan. Wala po. But the same po ang porma. Dito kung pupuntahan ho natin, ang puna po dito sa kanilang advertisement mga kababayan, well, siyempre para talang si Kibuloy, pero ang cap na nakalagay dyan, ang text po na nakalagay or name, hindi na po Aguila. Kasi nga 'di ba yung kay Kibuloy mga kababayan, ang name po dito, ang name tag is Aguila. Dito nilagyan po nila ng Nokma or baliktad na natin, manok. Yan po hindi na po Aguila kasi ang Aguila mga kababayan naging manok. naging basang sisiw ang manok. Katulad kay Sara, naging basang sisiw. Kaya nga takot po at umattend doon sa budget hearing, naging basang sisiw ang kanilang Aguila. So Nokma mga kababayan, hindi po pariha. Nokma, ang kay Kibuloy, yun po ay Aguila. Tsaka titingnan po natin po ang kulay na kanyang sinuot mga kababayan. Ang kay Kibuloy orange ho yun. Dito po sa picture na yan, yan po ay reddish mga kababayan. Marang malapit na sa red or dark red. Correct if I'm wrong? Magkaiba talaga. Pero siyempre ang pormahan parang si Kibuloy. Pero ang chooks to mga kababayan, kapag kasi sila maglalabas po ng public apology, para kasing inaamin na dito na yan talaga po ay si Kibuloy mga kababayan. Sakto ba ang analysis po ni si Ivan? Kapag maglalabas po ng public apology po ang chooks to go, parang inaamin ho nila na yan po ay si Kibuloy. Kaya hanggang ngayon, kung pupuntahan natin po yung account po ng chooks to go mga kababayan, even though na kanila po itong dinilit kagad mga kababayan kasi sila po yung natakot. Even though kanila pong ito'y dinilit pero wala pong public apology ang chooks to go. Kasi kung isipan talaga natin, wala namang problema dyan. Wala pong sila makikita po na pwedeng ikakaso dyan mga kababayan. At alam po yan ni Attorney Mark Tolentino. Alam na yan. Ang ginawa po ni Tolentino dito, yan po yung pagsisindak. Sinisindak na po mga kababayan. Diba? Inasindak agad ang chooks to go kasi nga sabi i-boycott. I-boycott ang chooks to go, kayang i-boycott po ng mga kulto ni Kibuloy mga kababayan. Iilan lang po ang kulto ni Kibuloy, mga membro nila, included yung mga DD sets, ilan lang po sila dyan. Kasi nga makabayan ko, ang chooks to go international na ho yan, kilalang po yung chooks to go. At saka nung meron pong nakita sa post po ni Tolentino makabayan, well, talagang mas tinangkilik pa ngayon ang chooks to go. Kung napansin natin po sa mga comment dun sa baba sa post po ni Tolentino, inasar nila itong si Tolentino makabayan. Bakit? May nakita ko doon ng post na mas mag-order pa sila ng 100 po na manok makabayan. Mag-order sila ng 100 po pieces na chooks to go order makabayan. Inasar nila, kahit naman ako siguro, kung nandun lang ako sa Pilipinas makabayan, tapos nakita ko po yung post po ni Tolentino, aasarin ko yon. Bibili ako po ng maraming chooks to go order makabayan, tapos ganunin ko. Ipakita natin, asarin natin. Tsaka sino ba naman dito hindi po makabayan, hindi po dito mabulintang na makabasa nito na membro po ni Kibuloy kasi sabi dito, kapag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Chooks to go na. Tapos sabi dito, sumuko sa sarap. Sumuko sa sarap. Diba Mark Tolentino? Sumuko nga sa sarap. Sakto naman yan. Kasi nga kaya nga siya po ay sumuko sa sarap makabayan kasi nga kain siya ng kain kasi ang sarap naman talaga ng chooks to go. As in, masarap naman talaga yung chooks to go makabayan. Every time po na kami po mag-order po ng manok makabayan, na ganun po na manok, well, chooks to go talaga kasi ang lagi namong binibili. Bakit? Malapit kasi sa amin eh. Ang malapit po na manukan sa amin makabayan, ang chooks to go. Kaya itong chooks to go, yan po ang go-to namin kapag kakaan po kami ng manok makabayan. So, huwag niyong hindi makayang i-boycott. Huwag kayong matakot po, taga chooks to go. Huwag kayong matakot. Hindi nila kaya kayong i-boycott. Mas marami pong tumatangkilik sa inyo na mga customer nyo. Okay? At saka tingnan nyo po, hindi naman po yan po ang post po ng chooks to go makabayan. Dito na po sa issue po ni Alice Goo. Ang post po dito makabayan, sabi ito, at kahit sa ang sulok ng Kapuluan ay may chooks to go store na naghihintay sa inyo. Patunay na talagang namang ang sarap sa Pinas. Ang sarap sa Pinas, welcome back. Kilala naman natin kung sino yung makabayan, di ba? Parang si Alice Goo.
Nagalit ba si Alice Goo? Wala. Yun lang pong kulto ni Kibuli makabayan. Kasi nga una kong nakita to, sayang hindi ko to nabalita kahapon. Una kasing nakita niyan, ito pong si Jason Sa. Siya po yung una kong nakita makabayan. Sabi ko, Chuksugo, bastos, walang modo at walang paggalang sa pananampalataya ng mamimili. Pananampalataya ng mamimili, ibahin natin. Pananampalataya po ng inyong poon. Ganon, hindi po mamimili. Kasi kayo lang po ang nagalit dito at saka na-offend makabayan. Sila naman talaga, wala namang ginagawang masama ang Chuksugo. Ang maganda nga free advertisement ngayon Mas lalong nag-viral, mas lalong na-advertise makabayan ng libre ang Chuksugo. At saka sabi niya, bastos daw, ang dapat mong pagsabihan po ng bastos, Jason Sa, yung pong ang poon ninyo na si Sara Duterte, yun po ay bastos. Bakit? Sa kanyang budget hearing, sa second part po ng kanyang budget hearing, hindi siya pumunta doon. Bakit? Kasi siya po ay bastos at walang respeto at hindi niya respeto po yung Kongreso. Hindi siya pumunta doon. Jason Sa, bakit? Kasi meron siyang ginawa pong kabulastugan na hindi niya kaya pong ipaliwanag kung paano niya ginamit yung budget na confidential funds at yung misuse of allowance. Kaya hindi siya pumunta doon. Ang kanyang ipinadala doon, yung kanyang bagong spokesperson na si Marco Beta makabayan. Si Marco Beta ang kanyang ipinadala doon na bago niyang spokesperson as last representative. Tas nakatawa makabay, no? Talagang how ironic. Talagang nakatawa si Marcoleta. Bakit? Year 2017, si Marcoleta makabayan, galit na galit siya sa mga ahensya na hindi po busisiin ang kanilang mga budgets makabayan. Sinabi nila yan. Tingnan nyo dito sa last year 2017, September 18. Sabi niya, nang bawal ang pasaway, si bawal ang pasaway makabayan, under kasi yan noon sa name po ni Marcoleta. Sabi niya, ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget. Tapos sabi pa dito, hindi namin pwedeng basta aprobahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit. Kinain niya kanyang sinabi makabayan. Tapos dito po sa issue, nung dumating na po yung budget po ni Sara Duterte makabayan na busisiin po ng kongresista, ayaw niya. Nanawagan siya ng parliamentary courtesy makabayan or acknowledgement or yung formality na lang. Yun kasi ang gusto niya. Kasi gusto niyang ipariha po doon sa Office of the President, sa office po ni PB makabayan. Gusto niya na ganun po ang mangyari sa budget po ni Sara. Hindi na busisiin, wala nang tanong-tanong kung ano bang yung proposed budget niya na binigay po doon sa HOR or doon kay Speaker Martin Romualdez. Yun na yun. Dapat i-approve kagad makabayan. Dapat ganun daw. Gusto niya ba ng ganun makabayan? Hindi ba siya dapat tatulungin dito? Diba? Ang tradisyon na yan, kung meron mang tradisyon po na ganyan, dapat yan po'y tatanggalin ng makabayan. Lahat ng ahensya, dapat talaga, they are entitled to be busisi. Dapat tanungin talaga yan lahat po ng mga ahensya. Ang dito po sa sitwasyon po ng OP, wala kasi silang issue ng misuse of allowance makabayan. Klarong-klaro naman kasi kung saan po ginagamit ang kanilang mga budget at saka transparency dun po sa taga-COA. Kaya walang problema ang COA, walang certificate po of misuse of allowance ang COA ang inalabas sa OP. Pero dyan po sa OBP, ang dami talaga. Ang dami mo talagang dapat sagutin po ni Sara Duterte makabayan. Di ba? Itong si Marco Beta, nakita natin po ang kanyang totoong kulay makabayan. Naging spokesperson bigla ni Sara at saka naging representative po ni Sara Duterte makabayan. Magkano kaya? At saka DBS makinig. Meron kong balita sa inyo. Kahapon, meron pong inilabas po na balita ang Philstar News, philstar.com. Sabi dito makabayan, the Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms to push policy narratives that favor Beijing with as many as 10,000 fake accounts found to be spreading pro-China narratives. Nag-hire po ang China makabayan ng mga vlogger, influencers, troll farms ng 10,000 lahat po ng mga fake po na accounts makabayan. Tapos lagi lang inaakusahan dito ang mga PBBM vlogger daw o mga Marcos supporter ang meron daw mga troll accounts makabayan.
Sila pala dito. Sila kasi dito ang totoong bayaran mga kabayan. Kilaman natin kung sino pong nasa likod po nila ni Sas Orgando Sasot, nila ni Joy, nila ni Hitad, nila ni Kati Binag, mga bagong vlogger mga kabayan, at sino rin po dito ang nasa likod po. Ito pong si Pedialex mga kabayan. Yung Pedialex po na si Calvo na bigla na po naging vlogger na ngayon. At marami mga vlogger ngayon mga kabayan, alam na natin kung saan sila affiliated. Yung affiliated sila at saka protektado nila po yung China mga kabayan. Sila po yung mga bayaran sa China. Diba? Lagi lang sinasabi, bayaran daw si Sir Ivan. Walang bayad-bayad ito. Ang ginagawa po ni Sir Ivan, kusang loob ho yan. Ang ginagawa ko dito, pagtatanggol po sa ating gobyerno, kay PBBM, ang Marcos family. Kasi ako po naniniwala po sa kanilang kakayahan mga kabayan. Ako po naniniwala na kayang-kaya pong paunlarin po ni PBBM, ating presidente, ang bansang Pilipinas. So ako po ay meron trust sa kanya mga kabayan. Kaya ginagawa po natin ating pagbabalita dito, nabuo po ang ating channel dito dahil po gusto kong ipagtanggol at gusto kong ibalita po ang mga nagawa po mga proyekto ni PBBM, mga future projects pa niya, at saka ang kanya po mga polisiya, at saka ang kanya mga daily or mga ginagawa pong programa mga kababayan na nakatulong po sa ating gobyerno at nakatulong po sa ating kababayan pong Pilipino dyan po sa Pilipinas. Yan po mga DBS ang totoo, hindi po bayad si Sir Ivan, okay? Pero kung panonoorin niyo ang aking advertisement dito at saka magbigay kayo ng ng super thanks or magpa-member kayo, so ibig sabihin kayo ang nagbayad kay Sir Ivan. Okay? So mga kababayan ko, i-shoutout natin. Nandyan po si Elsa Hoffman, Los Beldi Nakima, Lods Lahara, nandyan po si Nunski Pasamonte, Haitsu Bibi Garcia, Anjang Aison, Corgunya Angala, Shimezo LV, Apple Nash, Robin Basinga Salendong, nandiyan po si Janet D. Narvaez, Annabel Hoson, Wing Salvatierra, Merna Borromeo, Sports Shinobi from South Korea, and Haitsu Amelia Gutierrez from Benan City, Laguna. Okay, so mga kababayan ko, meron kasi hindi nag-email. Meron kasi nag-comment sa akin mga kababayan, nag-message po sa Facebook. Sabi niya, Sir Ivan, totoo ba na itong si Kibuloy daw i-house arrest na? Kasi daw itong si Torion mga kababayan, 'di ba nag-request siya doon po sa or mag-file siya ng motion, petition doon po sa korte natin. Gusto niyang i-house arrest lang itong si Kibuloy mga kababayan. Kasi nga sabi niya dahil daw ito dahil sa kadahilanan sa health estado ngayon ni Kibuloy kasi may edad na daw mga kababayan at lagi dang tumataas ang kanyang presyon or merong sakit. Nagsakit-sakitan ngayon itong si Kibuloy mga kababayan kasi wala nang kasama na mga babae. Sakit-sakitan. Ngayon, meron na pong request, ito pong si si Torion na gusto niya yung custodial facility na gagamitin po itong nito po ni Kibuloy, gusto niyang ipapalipat doon daw sa military facility. Nag-request niya. Nag-request siya. Pero nakita ko po yung balita na sabi po ng taga-PNP makabayan, hindi nila papayagan or mas okay pa, nandyan daw sa PNP custody itong si Kibuloy. Bakit? Baka kung i-house arrest makabayan, baka makakatakas eh. Diba? Delikado talaga eh. I-house arrest mo, tsaka sino na po nagbabantay doon makabayan, baka mabayaran. Delikado na. May pera kaya si Kibuloy makabayan. Kaya hindi po papayag ang PNP. At yan po sinabi po ni makabayan ni Secretary Remulla, ni Boyeng Remulla. 'Di ba sinabi niya yan? Mas better daw na nasa kamay lang po ng PNP itong si Kibuloy. Ngayon, the other day, I think this is 2 days na makabayan, yung time po na nakulong na itong si Kibuloy, meron kasi nagtanong dito kay Secretary Boyeng Remulla na itong ang US ba daw ay handa na ba sila or nag-request na ba daw sila ng extraordinary rendition makabayan or extradition dito po kay Kibuloy. Diba? Tinanong ho yan si Remulla. Tapos iparinig ko sa inyo makabayan ang sagot po ni Remulla na kung saan ito pong si Torion nagulat dito at natakot na. At ang kampo po ni Kibuloy natakot. Bakit? Napag-usapan na po dito ang extradition po ng gobyerno ng US makabayan dito po sa request nila kay Kibuloy na dadalhin na doon sa US. For more details, let's watch this. Well, he'll be charged and we expect the US to file an extradition request very soon since he's already in custody. So, and remember, we have a treaty with the US and
It's part of the law of the land. We will have to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. I'll be talking to the Executive Secretary tomorrow afternoon. So, nung nakita po yung interview po ni Remulla Macabay, nung nakita po yan ng kampo ni Kibuloy, kaya kaagad-agad nag-request po itong si Torrio na ilipat po ito si Kibuloy dun po sa military facility. At saka nag-file siya ng motion, petition dun po sa korte na itong si Kibuloy dapat daw i-house arrest. Bakit? Siya po ay natakot makabayan or si Kibuloy nabahag ang kanyang itlog. Natakot na sa taga-US. Pero alam lang po natin, hindi po yan basta-basta makabayan at hindi po yan kaagad-agad. Bakit? Si Kibuloy, mula siyang kinakaharap ngayon na kaso dyan po sa Pilipinas. So medyo siguro matatagalan pa ho yan, pero asahan natin ang US mag-request talaga yan ng extra rendition dito po kay Kibuloy makabayan. Ngayon, may malaking problema na naman po itong si Kibuloy. Bakit, Sir Ivan? Kahapon, meron pong lumabas na balita na meron pong mga biktima po ni Kibuloy makabayan na lumantad po, mga bata. Siyempre, si Kibuloy, manyakes yan, marami pala ang kanyang minanyak makabayan, so meron pong lumabas ngayon na mga biktima at hawak po ng ating kapulisan. Magrereklamo rin po dito kay Kibuloy makabayan. For more details, let's watch this. May mga biktima pa ng umano'y pang-aabuso ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang lumapit sa mga otoridad. Sabi ng PNP, natuklasan ito sa kasagsagan ng higit 2 linggong operasyon ng pulisya sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, ang mga babaeng biktima ay bahagi ng Inner Circle Pastorals at pinakabata ay 12 taong gulang. Dagdag ni Marbil, ang mga ebidensya mula sa testimonya ng mga biktima ay magiging basihan ng matibay na kaso laban kay Kibuloy. Kinakalap na ang mga reklamo. During the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those were the ones who approached our police officer there. Ayaw munang magkomento ng kampo ng KOJC hinggil sa sinabi ng PNP habang wala pa umanong kumpletong detalye ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Pero hirit ni Torion, hindi bahagi ng tungkulin ng PNP ang character assassination sa mga akusado pa lamang. Kaya't umapela rin siya ng pagiging pantay at profesional. Naghahanda naman na ang PNP sa magiging latag ng seguridad sa Biyernes sa pagdadala kina Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 mula PNP Custodial Center. Inaasahan kasing pisikal na harap sina Kibuloy sa Pasig RTC kaugnay ng kanilang arraignment sa kasong qualified human trafficking. Let us wait for the final instruction kung matutuloy ba. But as we speak po, kanina kausap po nga yung deputy report po ako humakap sa inyo at sinasabi na per coordination this morning nga po sa RTC 159 ay matutuloy po yung arraignment. But yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Krame to Pasig and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag inalis na po natin pagdating po natin dun sa Pasig. Isasagawa na rin ng Senado ang pagdinig kaugnay sa mga aligasyon kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ibinahagi naman ni Senator Risa Ontiveros ang ilan sa mga posibleng itanong nila kay Kibuloy. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Itatakda na sa Senado ang kasunod na pagdinig hinggil sa mga alegasyon kay Pastor Apollo Kibuloy. Paglalahad yan ni Senator Risa Hontiveros na naunguna rin sa investigasyon. Oras na maitakda ang petsa ng pagdinig, susulat na raw si Hontiveros sa korte para masigurong dadalo rin ang religious leader. Sa mga nakalipas sa pagdinig, lumabas ang mababigat na alegasyon kay Kibuloy katulad na lang ng pang-aabuso. Kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Ibinahagi pa ni Hontiveros ang ilan pang inaasahang mauungkat
pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Tinanong naman si Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya kung dapat bang pinakita agad ang mukha ni Kibuloy sa mugshot at hindi naka-blurred nung una. Dapat pinakita yung mukha. So people will believe na nahuli na talaga. Baka mamaya, kung anong katawan lang nilagay doon, tapos tinakpan na, tapos sasabihin mo, yun na yung nahuli. Fair is fair. Dapat makita ng tao, masatisfy ang tao, siya talaga yung under custody. At kung tatanungin ng DOJ, mas pabor sila na sa PNP Custodial Center iditine si Kibuloy. Let's say, for example, in Camp Crame, where they can ensure his attendance in all of these jurisdictions. So we are beginning discussions with our prosecutors to suggest that and recommend that to the court para hindi naman mahirapan. Ang ilang kongresista naman gustong maklaro ang posibleng naging role ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu kay Kibuloy. Pati pangalan ni Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa nadadawit. Wala pang pahayag ang mag-amang Duterte. Pero si Senator Bato, walang masasabi ko lang isa, ako'y naawa dito sa mga congressman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi politika. Saan kaya doon ang pumulitika makaabayan? Palusot lang yan ni Bato, no? Kasi nga, nagtanong lang po yung mga kongresista, mga mabatas natin, kung saan talaga sila po stand dito po sa issue po ni Kibuloy. Kasi nga, talagang napaka-obvious naman talaga ang kanilang pagprotekta dito kay Kibuloy makaabayan. Napaka-obvious. Una, doon po kay si Bato. Siya po'y gumawa po ng Senate hearing doon po sa Davao Makaabayan kasi ang kanyang goal doon, ang kanyang point doon para matigil po ang self-separation pong ginagawa ng ating kapulisan sa paghanap po doon kay Kibuloy. Klaro naman talaga. Kaya ano pong palusot ito ni Bato Makaabayan, yun talaga ang goal po ng tatlong itlog doon, ng tatlong stooges doon sa paggawa nila ng hearing doon po sa Davao City. Yun po ang goal nila. Gusto nang ipapatigil po ang paghanap dito kay Kibuloy. Buti na lang si General Torre Makaabayan hindi nakinig at talagang nag-stand siya sa kanyang commitment na talagang hahabulin nila itong si Kibuloy saan Makaabayan. Tsaka buti nilang nakita talaga di ba? So tama po ang intel po ng kanilang ng kapulisan natin, tama po ang intel, tama rin po ang kanilang ginawa Makaabayan. At dito po sa issue ni Digong at saka ni Sara Duterte, napakaklaro rin po. Bakit? Kay Sara pa nga lang nung tinanong siya kung alam ba niya kung nasan si Kibuloy Makaabayan. Di ba sabi niya wala daw sa Davao City, kung saan daw nasa langit na. Siyempre ibig sabihin yan, gusto lang ilihis po ang issue, ang information po tungkol ito kay Kibuloy. Diversion tactics ang lang ginagawa. Dito po kay Digong, alam niya kung saan si Kibuloy. Doon pa lang po sa kanyang interview sa Tacloban City, nasabi niya alam niya kung saan si Kibuloy, tsaka nakausap niya Makaabayan. Pero sabi daw ni Kibuloy, hindi daw siya susuko. Kaya hinayaan niya lang po Makaabayan. Alam niya kung saan po si Kibuloy. Kaya nga kakasuhan daw itong si Digong Makaabayan ni Marbel ma-considered as harboring a fugitive. Itong ginawa po ni Digong Makaabayan. Ngayon, maraming siyempre nagkikwestiyon dito kay Digong kasi nga kahapon or the other day Makaabayan, meron kasing lumabas na naman po na balita na, di ba, alam ho natin itong si Digong, siya po yung property administrator po dyan po sa KOJC Makaabayan. Property administrator. Ang ibig sabihin, ang asset po ni Kibuloy, ang namamahala ngayon dito, ito pong si Digong. So ngayon may balita kahapon. Sabi nito, Duterte takes over Kibuloy assets. Hindi ba yan nakakaduda Makaabayan? Kasi nga 'di ba noon sinasabi ko noon na itong si Kibuloy hindi kaya nagiging parang wallet lang ho ito. Parang wallet lang po ito ni Digong Makaabayan o sa kayamanan ni Digong. Baka nga siguro ang kanyang mga nakurap no ni Digong, ang kanyang pera dyan po inilagak sa KOJC. Kaya nabuo po yung KOJC Compound Makaabayan. Baka siguro ang may mataas po na porsyento dyan na property po dyan sa KOJC, itong si Digong Makaabayan. Una, di ba funded sila ng China? Baka yung pera po ng China Makaabayan dyan po na inilagak or itinago kasi nga
na yung religious sector, hindi kasi yan ino-audit mga kabayan. Separate kasi sila. Ang religious sector, hindi ko yan ino-audit. Kaya itong si Kibuloy mga kabayan, saka ito pong si Digong, mautak naman kasi sila eh. Kaya dyan po nilagay ni Digong baka ang kanyang pong mga assets mga kabayan. So ngayon, sino ang nasa huling halakhak ng mga kabayan? Sino ang nasa huling halakhak? Kundi si Digong. Bakit? Kasi alam ho natin, ito pong si Kibuloy ngayon, mabubulok ho yan sa kulungan mga kabayan kasi marami siyang kaso. May kaso sa Pilipinas, may kaso rin po doon sa US mga kabayan. So alam po ni Digong, ito si Kibuloy, mabubulok to sa kulungan. So ang halakhak dito, ang huling halakhak, nasakay Digong mga kabayan. Okay? So isa na po natin, nandyan po si Amelia Gutierrez from Binan City, Laguna. Hi to Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Nandyan na po si isa na natin ang buong pamilya na ang kanyang pamilya daw nasa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. At saka shoutout daw sa lahat ng mga membro ng INC sa buong mundo. Shoutout din po ang kanyang makasamahan sa trabaho sa Blue Lions Resto. Hi to Jess Obdor from Calamba, Laguna. Nandyan na po si Ronaldin Lamsen. Hi to Elmer and Ronnie Casiliano. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Besnar of Business Store of Antipolo of Rizal, Zenaida Rico Hermoso from Houston, Texas. Nandiyan po si Carmela Sanchez from LA, California. And hi to Pastora Cesar from Malaysia. So mga kabayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ito po, ito na yung mga galaw. Talagang kakaiba. Ano ba inyong masasabi rito? Gusto po nung abogado ni Kibuloy na si Torion na ilipat daw sa military facilities si Kibuloy mula sa PNP. At pangalawa, magpapile daw siya ng petisyon sa korte para daw sa house arrest. Pakinggan niyo ito kung ang ambush interview ng mga media sa loob ng Kampo Krami nang siya'y dumalaw kay Kibuloy. Kibuloy sa PNP Custodial Center. Inanunsyo ng kanyang abogado ang planong hilingin sa korte na alisin doon ang religious leader. He filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, or at the very least house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has a health condition. Nang tanungin ko anong klaseng banta sa seguridad ng tinutukoy. He was very active in his advocacy against against the NPAs, and he was actively supporting the NTF LCAP, no? And so ayan, yung palusot ni Torion, ano inyong masasabi diyan? Inuulit ko yung sinabi, pinakita ko lang sa inyo para maniwala kayo na meron siyang ganyang move. Gusto niya ma-transfer sa military facilities si Kibuloy, alisin sa PNP Custodial Center. Pangalawa, ay gusto niya daw na house arrest dahil daw sa health condition. Ikaw naman, Torion, abogado ka, kailangan mo magtrabaho. Pero, napakalakas ni Kibuloy. Ang trabaho, ang ginagawa niya, mag-basketball at saka mag-golf. Kung may sakit yan, kung may problema sa kalusugan yan, paano magbabasketball yan? Paano yan mag-go-golf? Pag golf-golf lang yan at saka basketball Nagti-3 points pa nga Kung tumakbo, ganun-ganunan. Parang hindi 74 years old. Ngayon sasabihin mo, dahil sa edad, 74 years old, health condition, kalokohan na yan. Maganda po ang kalusugan ni Kibuloy. Kasi kung may sakit yan, hindi makakapag, yung kanyang mga activities, hindi niya magagawa. Biro ito to Madalas ang change oil niyan Paano yan makakasakit? Nasa kondisyon niya. Change oil talaga, di ba? Pasintabi na po. Sample ko lang yon. Pag madalas ang change oil ng isang tao, ano yan? Healthy yan. Di ba? Kaya nga nakakapag-golf, basketball sa loob ng itong 74 years old. Kaya sasabihin mo, ground yan para sa house arrest. Pugante yan, Attorney Torion. Pugante yung kliyente mo. Tapos ngayon gusto mo house arrest dahil may sakit. May health reason, hindi maniniwala ang tao dyan. Kayo, na mga nanonood at nakikinig, kayo po ang mahalaga dito. Lalo na ho dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion. Sang-ayon ba kayo na i-house arrest? Yan na po yung galaw ngayon ni Atty. Torion. At o kaya ilipat sa custodial facilities ng military. Huwag daw sa pulis. Bakit? Bakit wala ba siyang tiwala sa pulis matapos pahirapan ng mga pulis ng 16
days na paghahanap dyan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, nang siya kontrolado na at nahuli na, wala kayong tiwala sa pulis, gusto nyo ilipat. Dapat nga yan, hindi dyan sa custodial center, dapat nga yan sa City Jail ng Pasig o kaya City Jail ng Quezon City. O malamang Quezon City, City Jail ng Pasig, dapat. Kasi, non-bailable offense yung kanyang kaso, qualified human trafficking sa Pasig. Dapat Pasig City. Pero Korte na ho ang bahala kung anong desisyon dyan. Di ba? VIP treatment nga, pagka nandyan po sa custodial center ng Campo Crame, isipin mo ang kaso is ang aabuso umano. Umabuso sa mga batang kababaihan umano. Tapos gayon, custodial center, VIP treatment yan kasi maganda yung kulungan dyan. Wala kang kasama sa kulungan Sarili mong kwarto. At ang nagbabantay sa'yo, buong pulis. Buong headquarters ng PNP. Ang nagbabantay sa'yo, di ba? Dapat sa Bureau of Jail Management and Penology, ang magbabantay dyan, Bureau of Jail Management and Penology, ang magbabantay sa mga jail. City Jail, Municipal Jail, Provincial Jail. Dapat dun sa ikulong. Ngayon, yun po yung galaw. Ano yung masasabi? Wala po tayong galit ng personal dyan. Issue lang. Kasi yung mga pangkaraniwang na tao, nakukulong sa mga jail. City Jail, Municipal Jail. Walang nadadala ng pangkaraniwang tao dyan sa custodial center ng Campo Crame. Mga politiko lang nakukulong dyan. Si Enrile, si Bong Revilla, si Jingo Estrada, lately si pinakahuli dyan, si dating Senador Laila de Lima. O bakit yung ang kaso ay pang-abuso sa kabataan? Bakit hindi kinulong? PNP, nakakadalawa na kayo. For security reason, bakit? Di ba? Pinahirapan kayo ng ilang buwan na paghahanap dyan. Nilait-lait kayo ng mga member niya at mga vlogger niyan. Pagkatapos ngayon, dadalhin pa nyo sa isang kulungan na parang VIP pa rin dahil nag-iisa siya sa kanyang kulungan sa loob ng compound ng Campo Crame Philippine National Police Headquarters. Di ba? Yun yung palaking pagkakaiba. Para issue lang po ito para alam nyo. Di ba? Ulitin ko, ang mga pangkaraniwang tao sa City Jail, Municipal Jail kinukulong. Ito, nandyan na sa pulis, gusto pang ilipat. Wala pang tiwala itong kampo ni Kibuloy sa PNP. Di ba? Pang-i-insulto na naman ito. Ang ganda nga ng kulungan niya dyan, VIP na nga, ayaw pa, gusto pang ilipat sa military. At hindi lang yon, magpipetisyon pa raw sa korte, gagawing iha-house arrest. Pugante, tapos nagpahirap sa pulis, ngayon house arrest ang gusto. Anyway, kanyang panukala yan, hopefully, hindi pagbibigyan ng korte. Dahil hindi naman gugustuhan ng taong bayan yan. Bakit ng malaking tao, house arrest, hospital arrest ang mga galawan? Huwag naman sanang ganon. Dapat to pantay-pantay. Inuulit ko, hindi pa naman siya guilty, pero napakabigat ng kanyang kaso at napakabigat din ng kanyang ginawa dahil pinahirapan niya ang buong gobyerno. Pinahirapan niya ang mga pulis bago siya nahuli, bago siya nasukol, bago siya sumurrender dahil nasukol na nga siya. Nandiyan na yung huhuli sa kanya. Kaya wala siyang choice kung hindi sumurrender na lang. Tapos gayon, gugustuhin pa niyo house arrest? Wow, wag naman ganon. Irespeto naman po ninyo ang mga pulis na pinahirapan niya, ang gobyerno na tayo'y gumastos ng malaking pera. Alam ba nyo, napakalaking pera ng ginastos ng pamahalaan sa police operation sa loob ng ilang buwan, lalo na yung 16 days kasi pera ng bayan ang ginagastos dyan. Tapos ngayon gusto nyo bumalik sa bahay, naging pugante, gusto nyo ibalik ulit sa bahay, ganon? Wow! Anyway, bahala ng korte dyan. Yan ang mga move ngayon ng mga abogado na gusto niyang gawin. Kaya nga tinatanong ko kayo na aking mga followers, viewers at mga nanonood, pabor ba kayo sa galaw na yan? Okay? Na i-house arrest at ilipat ng kulungan sa loob ng Campo Crame. Galing sa Campo Crame patungo ng Campo Aguinaldo. Wow! Well, hindi ako pabor dyan, Kuya Mike. Dapat siya doon nga ilagay sa BJMP para siya po'y mapuwit. Kebs, dapat dun ka sa BJMP. Dapat ka mapuwit ka talaga dun So anyways, isara natin si Jelen Caso. Nandiyan po si Ashin. Hi to Jemson, Jem Jeriel and Regine of Madawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranararbor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Merly Kasupanan from Tarlac City. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo itong vlog po ni JDB. Di ba kilalaman natin si JDB Comments? Si JDB, mga kababayan, pumunta kasi siya doon kagabi
doon po sa kahapon nga pala, doon po sa Liwasang Bonifacio, di ba alam mo natin, ang grupo po ni Quiboloy, ang kulto ni Quiboloy, at saka slash mga DDS Makabayan, nagrally kasi sila doon for mga how many days yata? Siguro almost 4 days or 5 days or 1 week. So, nung binisita po kahapon Makabayan ni JDB, wala na doon. Only ang nakita niya is mga upuan na lang po Makabayan. So napakalaman po ni JDB na hindi na pala binigyan po ng permit na makapag-rally ito pong kulto ni Quiboloy. Kasi ang kanila po mga pinigingay doon Makabayan, the same pa rin po, wala naman kasing kwenta. Diba? Lagi na sinasabi na yan daw ay pre-rally. Pero kapag matapos subukan ka lang prayers Makabayan, tingnan nyo ang mga sinisigaw dito, bangag, adik, basta lahat po mga sinasabi na gumagamit daw ng white powdery substance Makabayan, at saka gusto na paparisanin po si BBM. Yun ang po lagi ang kanilang mga piningay doon. So walang kwenta talaga. Hanggang yung mga tao na nandun Makabayan na gusto po mag-relax, gusto po mamasyal po sa Liwasang Bonifacio, hindi na po kaya pong magawa. Bakit? Kasi nandun lagi, every night, yung grupo po nila ni Quiboloy. Mga 4 o'clock pa lang sa hapon, nandun na po sila Makabayan. So ngayon, may nakita ito pong si JDB Makabayan na isang tao na nagtambay doon, kinausap niya. At doon po niya nalaman na meron pala talagang mga binayaran po na mga nagpuntahan doon sa kanilang rally Makabayan. At siya po ang makapagsabi. For more details, let's watch this. Okay, disclaimer nga po pala kung bakit nakalantad ang mukha nito ni Amang o Mamang, ang tawag sa kanya dyan sa, may tindahan yan dyan sa Liwasang Bonifacio. Ako ang ino-offer ko sa kanya, sabi ko, hindi po namin ipapakita ang inyong mukha. Iba-blurred namin yan, o kung gusto nyo, yung lupa lang ang kukunan namin. Makikita sa video. Importante ang boses nyo at ang inyong seguridad. Ang sabi niya, hanggang nung kami ay paalis na, huwag nyo nang i-blurred ang mukha ko. Ipakita nyo na ang mukha ko dahil kaya kong panindigan ang aking mga sinasabi dito. Okay? Baka kasi may magtanong na nilagay namin sa kapahamakan ang ito si Manong, hindi po. Gobyerno sa ating presidente. Siya po nag-request. Ako naman, okay lang naman tanong sila nga dyan. Ang ano ko lang naman ito nga, yung mga banat nila sa presidente, hindi ko gusto na katulad kay Pastor Quiboloy, sabi nila, nag-surrender, voluntary surrender, yun pala, nakornilan pala yun. At saka, hindi ko yung sasabihin nila na kay Presidente raw, adik, tapos yung asawa, si Attorney Lisa, Marcos, Potter, hindi ko naman yung gustong marinig eh. Para hindi man kaya ako maniniwala kung gano'n eh, na mga adiktos, benedictos raw. Sana pwede naman sila mag-rally na, pinaliwanag na yung kaloob nila, hindi na yung balas ng banat ng Presidente. Kaya tanong gawin nila, pwede pa rin yun. Mga ilang araw po silang naglagi rito? Siguro sila mga 1 week sila dito eh. So may posibilidad pa magtuloy pa ulit sila ng rally nila? Pero nakausap ko naman yung isang vlogger na kaibigan ko, magpapatuloy pa rin sila raw dito. Magpapahinga lang naman sila. Pero ang ano ko lang, parang hindi na yata sila pig-issue ng permit sa ngayon na araw na ito eh. Kasi kaninang umaga, narinig ko na wala pang permit yung ngayon. Kung sa baka, mayroon tumawag at umalis sila, yung ibig sabihin, hindi sila pig-issue ng permit. Sir, may dagdag po ang katanungan. Kasi meron po kaming nasagot na balita. Okay, teka muna. Yun na exciting eh. Now, in regard po sa permit, mukhang dinahilan na lamang po ito ng City Hall at ng kapulisan. Pulis po bumaba sa kanila doon kahapon ng hapon ng alas 4 nang bago sila magsimula. Siguro napeste na po ang mga kapulisan. Hamakin nyo, sabi nga ni Manong, umaga pa lamang, pina-flash na nila yung mga paninira. Yung giant screen nila, bukas yun. Halos maghapon, umaga pa lang daw. Naka-flash doon yung mga paninira sa ating presidente. Yeso Bangag, ng Koko, kung ano-anong mga akusasyon. Si FL Lisa, Tulak, yung mga ganun nilang paninira. Alam niyo, sabi ko nga kahit na yan po ay Freedom Park, kapag yan hindi po nangangailangan ng permit to rally sa isang Freedom Park. Freedom Park yan eh. Pero hindi po naman tama na abusuhin ang karapatan, ang kalayaan na magdaos doon ng paglalabas ng kanilang saloobin sa ating pamahalaan. Halos tirahan na nila. Wala na hong ibang makapagpasyal dyan ng gabi dahil po bandang alas 4 ng hapon, sila na yung nakabaladra. Iisa lang naman ang kanilang sinasabi. Diba? Puro mga paninira sa ating presidente. Ganun ang ganun yung kanilang ginagawa dyan, yung kanilang sinasabi. So itong mga kapulisan natin,
dinahilan sa kanila na wala kayong permit to rally. And again, that is immaterial sa mga Freedom Park po. Okay? And I don't expect na bibigyan yan ng City Hall. Pag binigyan po yan ng City Hall, nako, ibig sabihin po niya kinakalaban po ni Hani Lacuna ang ating presidente by letting this kind of people na manira ng manira na wala namang mapatunayan. Di ba? And after all, naipahayag na nila yung mga gusto lang sabihin. Napakita na rin na wala sa kanila ang panig ng totoong Diyos. Kaya nga nahuli si Kibuloy. Di ba? At puro pa kasinungalingan. Si Manong, kahit doon po nakatira, doon nabubuhay. Alam niya na hindi naman pala ito na sumukong kusa kung hindi na corner. Ito na yun, yung exciting part. Tunorin natin. Yung nakaraang nag-rally raw sila, ay kumuha pa raw po sila ng pamparami ng tao. Nag-alok pa raw po sila ng bayad ng tiga 100 tayo or something na halaga. Tiga 100 Nila ibinigay sa mga tao, hinikayat nila na sumali sa kanilang activity rito. Itinakbo pa raw yun ng... Totoo po yun, totoo po. So karamihan kasing pinaupo po nila dyan, kaya sayaw. So ang ano lang 100. Pero yung isang grupo nabigyan, yung isang grupo hindi. Kaya nagalit yung ibang, kasi, yung leader raw nila, nung binigay nila yung 500, itinakat raw. Kaya, pero yung iba naman, katawag naman ng 100. 100? Opo. Kasi dito marami kang matatanong, yung mga hindi nabayaran Karamihan doon, yung mga kasama kong mga young ones, gano'n. Ito po pala talaga yung balita nila. Yes. Kumukuha sila ng mga taong bayaran para dumami yung kanilang mga sa video o sa TV na marami silang sumusuporta. Kahit hindi nila member pero actually po, ang lahat naman ditong nag-rally, mga lang naman, mga kasama lang nila. Nasabi lang na naparaming tao dahil namimigay din silang pagkain, gano'n. Para magsimpatya kunwari. Correct. Dito naman, siyempre, pag may mga katulad namin, yung iba gutom, nag-iintay nung bigay gano'n. Tapos patatayuin sa harapan. Para makakaya na tumami sila. Wala rin nga yung nun, pero hindi naman naibigay yung lahat. Yung iba naman, nabigyan. Yung kasi leader by leader. Isang grupo, 100, isang grupo, 100. Kaso yung isang leader, nung binigyan na raw, itakbo yung pera. Kaso yan po, dito marami ditong Ay, kanina nabalita namin, pinatigil sila. Opo, sir. Mga anong oras at bakit? Siguro, mga na yun. Kasi napractice nga sila ng namanagan. Sila naman mga 4 o'clock. Pero ang ko lang noon, kasi kaninang umaga, problema nila yung permit. Siguro hindi na pinag-issue nila ng permit. Ano masabi niyo sa mga panat nila sa... Ay, hindi ko gusto siya, totoo yan. Kasi si Marcos, hindi ko pinagbuto yan, pero masakit mo sa kaluban ko bilang isang ama natin ng politikan ng Pilipinas. Pero hindi naman sila gano'n. Na yung asawa ko, sir, tapos adik hindi ba na gano'n? Okay lang naman sila dito magano kung anong ka. Hindi naman nila sana pinasabi kasi magnanakaw, gano'n. Ay, kung ako nga tutusin, tatawagin ako. Paano ko naman yung inano nila sawa na 25 million sa Sara? Kasi yun, wala pang inano ko marin. Lulusog daw sila ng Malacanang, 8 million. 8 million daw sila lulusog. Mahirap na po. Mahirap. Ay, nag-aakit pa nga sila. Kung sino naman gusto niyo mag-wakit dito, mag-contact ka mo sa kanit, o kayo maiya, makasama na kayo sa amin. Kasi para man makaupo sa Sara, hindi ko gusto. So, sa impact dito sa mga tao, wala talagang... Wala, pero lang. Sa tingin naman sa araw-araw, parami sila ng parami. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Sila lahat, kung magdadami na sila pagka nag-aalos sila ng mga pagkain, pera, marami dyan sila kayo ng mga upuan. Kung sinong umupo dyan, may 100. Boom! Tatakbuhan pang araw ng pera eh. Yun nga, yung bayaran. Hindi na nabigyan. Oo. 100 po yung nila, yung offer ka mga siyempre, may mga tambay dito. Marami yung mga tambay katulad ng mga tulog yan, nauukupan nila yun. Kaso nga yung leader, bigla na itakbo yung pera, yung 100 lang naman, bawat isa. Saan ang budget dito kay Kibuloy Makabayan? 100 lang. 100 pesos lang ang bigay nila na mag-hire po sila na makasama po, isasama po sa kanilang rally Makabayan. Di ba 100 pesos na lang? Nasaan ang budget? Baka umepekto po yung pag-freeze ng assets kay Kibuloy Makabayan. Di ba na-freeze po ang kanyang asset? Baka nakapekto yun. Pero posible naman Kasi nga, hindi naman po asset ni Kibuloy ang kanilang ginagamit Makabayan. Meron po. How about yung pera po na Digong? How about po ang funds po galing po sa China Makabayan? Di ba? Baka binulsan ng kanilang leader.
Binusa po ng leader ng nautog rally mga kabayan. Kaya ay binibigyan nila doon sa kanang mga gipang hire na para po umatin sa kanang rally, 100 pesos na lang. 100 pesos. Nakatawa naman eh. So anyways mga kabayan ko, thank you so much nga pala no sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na shoutouts. Hopefully sa ating next po na vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat makabayan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Sa pangalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.